pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako. This is definitely a form of political destabilization. Handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Dagdag pa ng palasyo, ang mga pahayag daw ng bise, nagpapahina sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon. Ang buong detalye kung na balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 8 kontraktor o kongresistang sangkot umano sa contractors pinakakasuhan na sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Pangulong Bongbong Marcos sinubukan daw takutin ang kampo ni Zaldico. Titigil lang daw sa paglabas ng video si Ko kapag hindi kinansela ang kanyang passport. Pambablackmail, hindi umubra sa Pangulo. I do not negotiate with criminals. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. 30 million pesos na campaign donation ng isang kontratista kay Senator Cheese Escudero. Hindi raw paglabag sa Omnibus Election Code ayon mismo sa COMELEC. 8 pulis na botas inireklamo ng umunay pag-torture sa 2 inaresto nila. Binugbog daw ang mga biktima at pilit na pinapaamin. At etong wagi, Frontline Pilipinas at One News at 1PH ng Signal TV, kinilala sa 13th Makatao Awards. Walong contractors o kongresistang sangkot umano sa mga contractors sa pinakakasuhan na nasa ombudsman kaugnay po ng flood control scandal. Posible pa yung madagdagan lalo't meron pang mga kongresistang iniimbestigahan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Yung ICI at saka ang DPWH magsusumit po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman. Ilang oras matapos i-anunsyo yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kahon-kahong mga dokumento ang dinala ng mga opisyal ng DPWH at ICI sa ombudsman. Rekomendasyon nila, kasuhan ang 8 tinaguriang kontraktor o mga kongresistang umano'y may koneksyon sa mga kontraktor ng flood control projects. Kabilang dyan sila dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, CWS Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Conflict of interest at paglabag sa Government Procurement Act ang mga inirekomendang kaso laban sa mga kongresista. Ayon sa ICI, nasa 1,300 infrastructure projects ang nakuha ng contractors mula 2016 hanggang 2024. Klarong conflict of interest daw yan. This practice should have ended decades ago. The longer we allow it to exist, the more it corrodes public trust. Public office is a privilege. It should not be used for personal gain or self-dealing. Kabilang sa mga isinumite sa Ombudsman ay ang mga kontrata ng mga naturang proyekto at records ng Securities and Exchange Commission na mga kumpanyang sinasabing konektado sa mga kongresista. Meron po kaming pinipresentang ebidensya na sila din ay may pag-aari ng mga construction company na merong mga iba't ibang kontrata sa DPWH. Sa ilalim sa evaluation at fact-finding ng Ombudsman ang rekomendasyon ng ICI at DPWH. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may tinitingnan pa silang 12 hanggang 15 pang contractors. Mahigit 10% daw ng Kamara ang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Posible raw makipagpulong si Remulla kay Speaker Bogie D sa susunod na linggo. Madidisrupt talaga ang Congress dito. Madidisrupt sila. Masakit yan. Kasi nga, this entails a lot of personal sacrifice. Kasi friendships are lost. Marami hong nagagalit. Marami nagtatampo. And then even my children are affected.
Samantala, nag-request na raw ang Ombudsman sa Bureau of Immigration na maglabas ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 iniimbestigahan sa flood control scandal para hindi sila makalabas ng bansa. Hindi na pinangalanan kung sino-sino ang mga ito, pero kasama raw ang ilang kongresista, senador, kontraktor at pribadong individual. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Blinakmil umano ng abogado ni Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos para raw hindi na maglabas pa ng mga video si Ko at kalag ka rin ang pangalan ng Pangulo, huwag daw kanselahin ang kanyang passport. Hindi naman yan umubra kay PBBM. Derechahan niyang sinabing makakansela ang passport ng dating kongresista at hindi nito matatakasan ng hustisya. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na Sarado ang ng pinto ni video Pangulong ng Bongbong lahat ng Marcos sa puganteng si dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng serye ng mga video ni Ko kung saan tinitira niya si PBBM. Sinubukan daw ng abogado niya na i-blackmail ang Pangulo. Titigil lang daw si Ko sa paglabas ng video kung hindi kakanselhin ang kanyang pasaporte. Buwelta ni BBM. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Agad itong itinanggi ng abogado ni Ko. Sabi ni Attorney Ruy Rundain, hindi siya nakipag-usap sa kahit sinong opisyal ng gobyerno para itigil ang pagkansela sa pasaporte ng kanyang kliyente. Dagdag pa niya, wala siyang kontrol sa paglabas ng video ni Zaldico. Ilang beses nang dinawit ni Ko si Pangulong Marcos sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at kickback sa mga proyekto. Itinanggi na yan ng Pangulo. Hamon pa nga niya kay Ko, umuwi na sa Pilipinas. Si Ko naman, inilabas ang sulat kay PBBM noong Pebrero. Sa nauna niyang video, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para sabihing sinunod niya lang ang utos ng ilang opisyal ng palasyo na isingit ang 100 billion pesos sa 2025 budget. Sabi ni Ko, siniguro sa kanya ni dating Presidential Legislative Liaison Office USEC Adrian Bersamin na galing kay PBBM ang listahan ng mga proyektong pinapasingit sa budget. Nang i-review ni Ko ang listahan, may mga proyektong tulad ng rock netting at safety devices na pinagbawalan na ng Kongreso dahil sa overpricing at anomalya. Pero tinuloy pa rin daw ang insertions. Ang resulta, mas malaki ang budget ng DPWH kumpara sa edukasyon na direktang paglabag sa konstitusyon. Hinikayat din daw noon ni Ko si Pangulong Marcos na muling bisitahin ang budget. Ang mga sinabi ni Ko, hindi benta sa palasyo. Sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Sa investigasyon sa flood control scandal, inanunsyo ni PBBM na naglabas ng 2 freeze orders ang Anti-Money Laundering Council. Aabot sa 12 billion pesos ang kabuang halaga ng napa-freeze na ari-arian, kasama na ang 4 na bilyong pisong halaga ng air assets ni Zaldico. Umpisa lang po ito. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tila nauudyok daw si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Yan po ang komento ng palasyo matapos sabihin ng bise na handa siya maging pangulo sakaling kailanganin. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Si Vice President Sara Duterte handang maging pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, ang Vice President ang una sa line of succession sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, matanggal sa pwesto o magbitiw ang nakaupong Pangulo. Pero ang hirit na yan ng bise, hindi pinalampas ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mukhang ang bise pa raw ang nag-uudyok ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente
na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Mismong ang busy raw ang nagpapahina sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Giit pa ni Yusek Castro, Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. sa kabila ng mga aligasyon ng katiwaliang kinaharap ng pamahalaan, nanindigan ang palasyo na hindi dapat pagdudahan ang kakayahan ng Pangulo na manatili sa pwesto. Sabay pasaring muli sa bise. Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Walang military junta. Yan ang painindigan ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng mga alingas-ngas na pabagsakin ng gobyerno. Nasa konstitusyon daw ang katapatan ng mga militar. Nananatili raw silang non-partisan at walang pinapanigan. Unang siniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may mga retiradong militar na nag-alok umano sa kanyang sumali sa planong civilian military junta. Pero hindi raw niya ito pinansin. Wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game no, na pwede pong nating i-restart. The AFP will never subscribe to any reset plot and our Constitution has no cheat codes. Samantala, wala raw nakikitang banta sa ngayon ng AFP sa malawakang protesta sa Bonifacio Day sa November 30. We are also very vigilant, no? So we have our units that are on standby for any eventualities. We are counting on the organizers to be able to police their ranks na siguraduhin natin na talagang makikipagtulungan tayo bilang isang sambayan ng Pilipino to really make this a peaceful one. Matuturing na raw na undocumented alien si Atty. Harry Roque ngayong wala na siyang passport. Sa kabila po niyan, hindi pa rin daw siya uuwi, bagamat hindi raw siya nagtatago. Nasa front ng balitang yan si Camille Samonte. Klaro, hindi inaresto si Atty. Harry Roque. Malaya pa rin siya, pero limitado na ang kakayahan niyang bumiyahe dahil kanselado ang kanyang passport. Para yan sa kaso niyang qualified human trafficking kaugnay ng illegal na pogo operation sa Porac, Pampanga. Dahil dyan, humiling ang ating gobyerno na mapasailalim si Roque sa red notice ng Interpol. Pero para kay Roque, sa akin, walang epekto sa akin talaga yung cancellation of passport. ganyan din ang pananaw niya sa Interpol red notice. So to me, that has no effect. Tablado raw sa pagiging asylum seeker niya ang passport cancellation at red notice. Isinuko na nga niya sa Dutch authorities ang kanyang passport at driver's license. Dahil dyan maituturing ng undocumented alien si Roque ayon sa aming diplomatic source. Once that is communicated to all Interpol offices all over the world, then if mahanap nila si Atty. Roque in their area of jurisdiction, pwede nilang maaresto. Sa programang StoryCon ng One News, iginiit ni Roque na hindi siya nagtatago sa the Netherlands. At hiding, I do not know what will happen now. I prefer to stay in the Netherlands because of my promise to Tatay Digong na hindi ko naman siya iiwan. Wala raw iwanan, kahit na kahapon lang, nagbalak si Roque na bumiyahe papuntang Vienna, Austria. Pero pinababa siya ng eroplano dahil nagkaproblema sa medical certificate at pag-issue ng fit to fly. Kaya ang iniisip ko naman, I will just explain na hindi ko naman siya iniwan because I'm still in Europe. Ayon sa Department of Justice, standard process na dapat naroon ka sa bansa kung saan ka nag-a-apply ng asylum. Ibig sabihin ba niyan ay nabigo ang asylum application niya sa Netherlands kaya sa Austria naman siya susubok? Paglilinaw ng dating presidential spokesperson, No, it is not a rejection. It simply means it is Austria that should process the application. tiwala naman ng DOJ na bubusisiing maigi ng Austria ang aplikasyon ni Roque. If you are being charged criminally before the court for a particular offense, that to me does not amount to political persecution.
Sa kabila niyan, nanindigan si Roque ng pagsuporta niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kaya siya pinag-iinitan. Pati na ang pulveron video ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinalabas sa isang maisog rally na dinaluhan ni Roque. Dahil nga riyan ay nahaharap siya sa kasong inciting to sedition. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang 8 pulis sa Navotas dahil sa umunoy pang-torture. Hinampas daw nila sa ulo at pilit na pinapirma ng extrajudicial confession ang 2 nilang inaresto. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kitor. Pinakita ng lalaking yan ang sugat sa ulo na tinamo niya matapos daw siyang gulpihin ng mga pulis sa Navotas. Anong pinalo sa'yo? Di mo Ano po, matigas na bagay po. Kwento ni alias Mark, isa siya sa 2 suspect na inaresto sa kasong murder. Idinadawit sila sa shooting incident noong November 3 sa barangay Bangkulasi. Tinalo raw sa ulo si Mark dahil pinipilit umano siya ng mga pulis na pirmahan ang ginawa nilang extrajudicial confession. Sa tindi raw ng pagkakapalo sa kanyang ulo, nawalan pa siya ng malay. Nangyari yung pagpalo sa'yo bago mo pirmahan. Opo. Ang sabi pa raw ni Mark sa kanilang abogado, bugbog sarado rin ang isa pang suspect. Pinagpapalo daw sila sa talampakan, tapos tinali ang kanilang kamay at paa, tapos binalutan ng plastic yung kanilang ulo, dahil hindi makahinga. They don't know each other, yun yung sinasabi nila sa akin. Pinasenta lang ng mga pulis, pinasabi na lang nila, ituro mo na ito yung kasama mo nun. Ayon sa Philippine National Police, 8 pulis na ang natukoy na sangkot sa umano'y pang-torture na nangyari noong November 9. 4 sa kanila ang may ranggong staff sergeant, 1 master sergeant, 1 corporal at 2 patrolman. Pinaiimbestigahan din daw ng abogado ng mga suspect ang 2 pang pulis. Sinigurado ko rin na isama yung jailer at saka yung head. Kasi nasa custody nila yung mga tao eh. Why did they allow these intelligence officers na ilabas yung mga detainees tapos saka i-conduct yung pang-torture? So they should also be liable. Sinampahan na raw ng Internal Affairs Service ng PNP ng patong-patong na reklamo ang 8 pulis. Sila po ay sinampahan noong November 20 ng complaint. Ang mga pinareport sa kanila is grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct and becoming of a police officer, tsaka yung Anti-Torture Act. Handa naman daw rumisponde ang mga ito. Nagsasagawa na rin ng internal investigation ang Northern Police District. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kitor, News 5. Sa pool sa CCTV, ang salpukan ng UB Express van at truck sa Kamalig Albay. 11 ang patay sa disgrasya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Bandang alas 11 kaninang umaga na makunan sa CCTV ang truck na yan sa Kamalig Albay. Habang papaliko ang truck sa intersection, sakto nakasalubong nito ang isang UB Express van. Nagsalpukan ng 2 sasakyan hanggang sa nahulog sa gilid ng kalsada. Wasak ang van sa tindi ng impact. Rumusponde ang mga rescuer pero pahirapan ang pag-alis sa mga pasahero dahil sa pagkakaipit sa van. Hindi rin agad matanggal ang truck dahil puno ng mga gamit mula sa peryahan. Tumagal ng halos 7 oras bago nailabas ang mga pasahero. Sa kasamaang palad, 11 sa 13 sakay ng UV Express ang nasawi sa aksidente. Kabilang na dyan ang mismong driver ng van. 3 naman ang sugatan, kabilang 2 pasahero ng UV Express at driver ng truck. Base sa investigasyon, bigla raw nawalan ng preno ang driver ng truck sa gitna ng biyahe. Yung truck po kasi, malayo pa, bumubusina na po siya. So, nag-warning din para tumabi yung mga masasalubong. Pero hindi din siguro napansin na nung van. Posibleng sampahan ng kaukulang reklamo ang truck driver na nagpapagaling pa sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Balak na raw ibenta ni Miss Universe President Raul Rocha ang kanyang 50% stake sa organization kasunod ng kontrobersya ng umano'y dayaan sa pageant. Sa isang panayam, sinabi ni Raul na sawa na raw siya sa mga sunod-sunod na pambabatikos sa MUO. Matatandaang nabalot ng kontrobersya ang pagkapanalo ni Miss Mexico dahil sa umano'y dayaan sa resulta.
Naghahanap na raw siya ng pagpapasahan ng kanyang responsibility para sa next edition ng Miss Universe. Speaking of Miss Mexico, ibinahagi ni Miss Universe 2025 Fatima Bosch sa IG story ang mga natatanggap niyang death wish at hate comments online. After niyan, nag-story siya ng mensahe saying na hindi raw siya mananahimik sa issue ng violence against women. Hindi rin daw siya papaapekto sa mga negative comment. Sa isa pang big news sa pageant world, may inilabas na arrest warrant laban kay dating Miss Universe co-owner Ann Jutatip. Ayon sa ilang report, inilabas ang warrant matapos hindi dumalo si Ann sa verdict hearing ng kanyang 54 million peso fraud case. Wala rin daw paliwanag kung bakit hindi siya sumipot sa korte. Ni-reschedule ang verdict hearing sa December 26. May impormasyon namang nasa Mexico si Ann. Diyan lang kayo mga kapatid, babalik ako for more showbiz updates. Susunod, kapitan sa Davao del Sur, binaril habang naka-livestream patay. Isa pang DPWH engineer na akusado sa flood control anomaly sa Oriental Mindoro, arestado. Comelec Department, binasura na ang reklamo laban kay Senator Chis Escudero kung dahil natanggap na 30 million peso campaign donation sa isang kontratista. At K-pop stars, bibigyang buhay ang animated film na K-pop Demon Hunters sa Mama 2025. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sa pool sa CCTV, ang 4 na kabataan nagkukulitan sa tabi ng nakahintong truck sa Tondo, Manila. Maya-maya biglang umandar ang sasakyan. Nasagasaan at namatay ang 13 anyos na lalaki. Sumupo naman ang truck driver. Paalala ng barangay, iwasang maglaro sa kalsada. Magdoble ingat din daw mga driver sa blind spots. Arestado ng isa pang DPWH engineer na akusado sa flood control anomaly sa Oriental Mindoro. Dinampot siya ng mga otoridad matapos magbalik bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hi, sir. Nakatalukbong at may suot na face mask nang dumating sa Sandigan Bayan si Engineer Montrexis Tamayo kaninang umaga. Bit-bit siya ng mga tauhan ng PNP-CIDG matapos sumuko at arestuhin sa NAIA Terminal 3 kahapon. Isa si Tamayo sa 16 na akusado na sinampahan ng kasong graft at malversation ng Sandigan Bayan kabilang ang dating Ako Bicol Representative Zaldico. Kaugnay pa rin ito sa palpak umanong flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Agad sumailalim sa processing si Tamayo na officer in charge ng Planning and Design Division ng DPWH Mimaropa o Region 4B. Matatanda ang pinaghahanap si Tamayo na huling nakita sa Jordan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Pero ayon sa aming source na tumangging pangalanan, naka-leave ang DPWH official at hindi naman daw nagtatago. Kusa rin umanong sumuko si Tamayo ayon naman sa isa pa naming source. Nakabalik ng bansa si Tamayo kahapon. Sinalubong siya ng PNP-CIDG at Aviation Security Group sa NAIA Terminal 3. Bit-bit ang arrest warrant. Naging mailap si Tamayo sa media na tumangging magbigay ng pahayag. Sa 10 opisyal ng DPWH Mimaropa, tanging si Timogen Sacar ang hindi pa naaaresto. Bukod pa yan kay Zaldico at 5 opisyal ng SunWest Corporation. Bago mag-alas 4 ng hapon naman, nang dinala muli sa Sandigan Bayan ang Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa na si Juliet Calvo. Matatandaan na nakapagpiyansa ng 90,000 pesos si Calvo sa kasong graft pero muli siyang pinaaresto dahil naman sa kasong malversation. Ito'y matapos amyendahan ng mga prosecutor ang mga kinakaharap na kaso ni Calvo ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Tumaas ang presyon ni Calvo kaya ilang minuto siyang nanatili sa Sheriff's Office ng Sandigan Bayan. Dinala siya sa Camp Karingal kung saan nakapiit ang isa pang DPWH official mula Mimaropa na si Lerma Caico.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dalawang kongresista pa ang sumalang sa hearing ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng flood control scandal. Nagpunta kanina sa ICI sina Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia at si Occidental Mindoro Representative Odi Tariela. Pero humiling ang dalawa ng executive session. Kabilang ang dalawang kongresista sa mga pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya noong Setyembre sa pagdinig sa Senado na humihingi umano ng SOP o kickback kapalit ng maayos na pag-release ng kanilang mga proyekto. Nauna nang itinanggi ni Arrogancia at Tariela ang aligasyon ng mag-asawa. Pansamantalang sinara sa mga motorista ang Abuan Bridge sa Ilagan ni Isabela dahil sa pag-apaw ng Pinakanawan River. Literal na nilamon ng tubig ng ilog ang nasabing tulay bunsod ng walang tigil na ulan. Nagdulot po yan ng abot binting baha sa kalapit na kalsada. Bantay sarado ng mga pulis ang Abuan Bridge. Kusa namang lumika sa mga residente sa lugar na inalalaya naman ng mga otoridad. Patuloy ang paglayo ng bagyong Verbena pero magiging maulan pa rin sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin ang nagpapaulan sa Luzon. May dalang ulan din sa Mimaropa ang buntot ng bagyong Verbena. Bukas yan lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa forecast ng Metra, mayat mayang uulanin bukas ng ang Cagayan Valley, Cordillera Region at ilang lugar sa Central Luzon. Maulan din sa Ilocos Region dahil sa amihan. Sa hapon naman uulan sa Bicol Region. Gayon din sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Epekto yan ng thunderstorms. Maaraw hanggang sa maulap naman sa Metro Manila. Pero may chance ring umulan sa tanghali o hapon. Bibigyang buhay ng ilang K-pop idols ang rivalry ng Huntrix at Saja Boys sa animated movie na K-pop Demon Hunters. Ang members ng Baby Monster na sina Ayon, Farita at Rora ang magpe-perform as Huntrix. Habang ang bubuo naman sa Saja Boys ay sina Boy Next Door Lihan, Rise Wonbin, TWS Shinyu at Zero Base 1 members Park Gun-wook at Han Yoon-jin. Magpe-perform sila sa 2025 Mama Awards na gaganapin sa Hong Kong sa November 28 at 29. Mapapanood naman ang live stream niyan sa HBO Max. Susunod, COMELEC inirekomendang ihinto ng investigasyon kay Senador Chis Escudero sa kontrobersyal na campaign donation sa kanya ng contractor na si Lawrence Lubiano. News 5 exclusive, bubong at kisame ng isang grocery sa Naik, Cavite, nilagari ng mga kawatan. Aabot sa 300,000 pesos ang natangay. 14 na residente patay sa sunog sa isang gusali sa Hong Kong. At ang inaabangang farewell season ng hit Netflix series na Stranger Things. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Kuha yan sa North Sumatra sa Indonesia. Nayak na lamang ilang residente sa tindi ng landslide. Nalibing ang bahagi ng komunidad. Agad nang nag-deploy ng rescuer para hanapin ang mga posibleng biktima. Ang landslide na yan ay bunsod ng walang patid na ulan nitong mga nakaraang araw. Walang nakitang paglabag ang COMELEC sa kontrobersyal na 30 million pesos na donasyon ng isang kontratista sa kampanya ni Senador Chis Escudero. Dahil po dyan, nirekomenda na rin ihinto ang pag-iimbestiga sa senador. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Hindi na matutuloy ang investigasyon ng COMELEC kay Senador Chis Escudero. Ibinasura na kasi ng COMELEC Political Finance and Affairs Department o PFAD ang ginawang motu proprio investigation sa kanya. Kaugnayan ng kontrobersyal na campaign donation kay Escudero ng kontratistang si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction. Inamin noon ni Lubiano na nag-donate siya ng 30 milyong piso sa kandidatura ni Escudero sa pagkasenador noong 2022. Pero ayon sa COMELEC PFAD, wala raw malinaw na ebidensyang lumabag si Escudero at Lubiano sa Section 95C ng Omnibus Election Code.
Ipinagbabawal dito ang sinumang individual o korporasyong may kontrata sa gobyerno na mag-donate sa kampanya ng isang kandidato. Kasi personal na donation ni Mr. Lubiano yung tinanggap ni Senator Escudero. Personal na tao ang nag-donate, hindi yung korporasyon. Ayon pa sa COMELEC, dahil personal ang donasyon, hindi rin daw may tuturing na iisa si Lubiano at ang kumpanyang Centerways Construction. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kumbaga kahit ako nagtatrabaho sa COMELEC, may sarili akong pera. Yung COMELEC may sarili siyang Isa ang Centerways sa top 15 government contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto na may pinakamaraming flood control projects sa Pilipinas. Isa rin ito sa mga kumpanyang may bahagi sa 100 billion pesos na halaga ng flood control projects na napunta sa mga nasabing kumpanya. Wala rin daw overspending na nangyari sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero. Hindi na rin daw kailangang iakyat pa sa COMELEC Unbank ang desisyon ng PFAD. Sa kanya namang statement, nanindigan si Escudero na noon pa mang tumakbo siya sa public office ay lagi na raw siyang sumusunod sa batas sa eleksyon. Patunay daw ang desisyon ng COMELEC na mas matimbang at mananaig ang transparency at katotohanan. Gayunpaman, tuloy pa rin daw ang investigasyon ng COMELEC Law Department sa hiwalay na reklamong inihain kina Escudero at Lubiano tungkol pa rin sa campaign donation. Isa lang din si Escudero sa mga politikong sinisilip ng COMELEC na tumanggap ng campaign donations mula sa mga personalidad na hinihinalang konektado sa mga government contractor. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nilimas ng 5 kawatan ng pera at mga panindang sigarilyo ng isang grocery store sa Cavite. Ang mga salarin nilagari ang bubong at kisame para makapasok sa establishmento. Nasa frontline ng balitang yan ng Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito na may mga bitbit na kahon na para bang naglilipat bahay siya sa Naik Public Market sa Cavite. Sa isa pang anggulo ng CCTV, isa pang lalaki ang may bitbit na kahon. Mabilis ang kanilang lakad. Ang mga lalaking yan, mga magnanakaw pala. 5 silang magkakasabwat. Nagbutas at nilagari nila ang bubong at kisame ng isang grocery store sa kanilang masang pera at mga paninda nitong sigarilyo na aabot sa 300,000 pesos. Kinabukasan na, nalaman ng may-ari ng tindahan ang pagnanakaw. Duda niya, dati na nilang customer ang mga kawatan dahil mukhang pinag-aralan ng kanilang tindahan. Nakapanlulumo lalo't mahina pa naman ang kita ng tindahan kaya malaking kawalan ang ninakaw sa kanya. Sinamantala po nila yung pag-alis namin. Para pong naging customer, naaligid po kapag tuwing pauwi na kami. Nabiktima pa ho nang wala sa oras, sinamantalaga ho talaga. Sinisilip na Naik Police ang mga CCTV para matukoy ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nabisto ang higit 800,000 pisong halaga ng high-grade marijuana o kush sa mga stuffed toy na labubu. Natagpo ng mga droga sa isang parcel sa Port of Clark sa Pampanga. Galing pa sa Hong Kong ang mga kontrabando na pinadadala sana sa Binyan, Laguna. Sa Minalabak, Camarines Sur, nasabat naman na higit 7.1 million pesos na halaga ng hininalang shabu mula sa isang welder. Naarestong suspect matapos benta ng droga ang isang pulis na nagpanggap naman na buyer. Nakuha rin sa kanya ang bulto-bultong buy-bust money. Sa Tacloban City, Leyte, nakumpiskang higit 7.4 million pesos na halaga ng shabu sa 2 high-value suspects. Papunta raw ng Cavite ang mga suspect nang maharang ng mga pulis ang kanilang kotse. Maharap pa mga arestado sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Labing-4 ang patay sa sunog sa mga apartment building sa Hong Kong. Higit 8 oras na po yung inaapula. Kabilang sa namatay ang isang bumbero. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga scaffolding na gawa sa kawayan. Nagpalala rin sa sunog ang mga pag-iip ng malakas na hangin. Lumikas na ang daan-daang residente sa mga gusali. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng apoy. Abangan, Frontline Pilipinas at kapatid news anchor Cheryl Cosim, wagi sa 13th Macatao Awards.
At cast ng Stranger Things naging emosyonal bago ang finale ng hit series. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Papunta na tayo sa exciting part, aka ang epic finale ng Stranger Things. Pero bago yan, nakausap ng News 5 ang cast na naging emosyonal pa sa pagtatapos ng hit series. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. One last adventure sa Stranger Things. Sabi nga nila, all good things must come to an end. Parang kailan lang, bagets pa ang ilan sa mga bida nito noong makatsikahan sila ng News 5 sa Manila, sa Japan para sa Season 3 at Australia for Season 4. At hanggang sa finale ng serye, hindi mawawala ang News 5 na nakisenti with the cast. How was the last day on set like? I heard it was, people were crying. Not me. Everyone. Even not me. Which is a big deal. I would never. He's lying on camera. I would never. Whoa! Everyone cried. It was yeah. That it sounds funny. When people were like, and everyone clapped. Everyone cried and everyone clapped. This is true. We all cried. Noah cried the most though. Oh wow. Yeah. Usually on the day, Ang bidang si 11 aka Millie Bobby Brown may iconic piece na na-take home mula sa set ng Stranger Things. Naging generous daw kasi ang creators na Duffer Brothers sa pagbigay sa kanya ng parting gifts. I got to take my pink dress and the socks from season 1, so it's very iconic kind of pieces that I was able to take home, which was really meaningful. Where are you hanging it? In my movie room. Yeah, I got to. You had the rings and the tattoos. Set in the 80s ang Stranger Things na about katatakutan, friendship, at more adventures sa Upside Down. Ang lessons learned daw dyan ng cast, I say for me, like communication. Yeah. It was whenever you were around people, you had to be present. Right. There's this awkward silence of, all right, let me just go on my phone and act like. Yes. And even communicating, it wasn't like over the phone. You had to see people in person. You had to communicate and talk. Media. No social media, no phone to hide behind. Yeah, I just hope this show can teach them the power of friendship and the power of being true to who you are and never let them forget that. Nakatsikahan din ng News 5 ang ilan pang bida gaya na Maya Hawke na finlex ang serye sa kanyang parents. So I was walking down the street with my dad and someone went, "Whoa, hey!" And my dad turned around and he went, "Sorry, I'm not doing any pictures or photos today." And then kept walking. And the guy was like, "I don't know who you are, man. I wanted to talk to Robin." Bukas na mapapanood sa Netflix ang Part 1 ng Stranger Things finale. Sa December 26 naman ang Part 2 at sa bagong taon ang Part 3. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Nirelease na ang trailer para sa travel reality series ni BTS members Jimin at Jungkook na Are You Sure? Season 2. Ipinasilip ang adventures ng G-Cook duo sa Switzerland at Da Nang Vietnam. Tampok din ang mga magagandang tanawin sa mga lugar na yan. Napa-adrenaline rush din ang dalawa ng sumabak sa paragliding, bungee jumping, snowboarding at snorkeling. Hindi rin syempre mawawala ang food trip. Streaming na this December 3 ang Are You Sure? Season 2 sa Disney+. Wagi tayo mga kapatid sa 13th Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines o PMAP. TV Station of the Year ang One News at One PH ng Signal TV. Third time naman nang nanalo ang TV5 Primetime Newscast bilang TV News Program. Winner din sa ikalawang pagkakataon bilang Best TV News Program host ang ating frontline news anchor na si Cheryl Cosim.
sa gitna po ng fake news na napakalaking hamon po para sa amin. This award inspires us to continue to fight for truth and responsible journalism. At sa ating pong mga manunood, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Asahan niyo pong patuloy naming pagbubutihin ang aming trabaho para totoong balita lamang po ang ihahatid namin sa inyo. Congratulations sa mga kapatid nating wagi sa PMAP. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, mga machong babae ang ating itatampok. Kahapon, abs ngayon, macho pa rin. Agaw atensyon ng Muscle Girls na nagpapatakbo ng isang bar sa Japan. Maton na maton, hindi na masyado. Ang mga babaeng yan, habang nagsiserve sa fitness team na bar, ayun ang maton. Yun. Patok yan lalo sa mga turista. Higit 2,000 piso ang bayad na may kasamang protein shake at drinks all you can. Literal na girl power, lalo't meron pang show kung saan i-flex nila ang kanilang muscles. Excuse me. May ganyan ba uminom dyan? Grabe siya! So, di ba type pala yung mga muscle na girls? May ibang may type Mas may ganyan ako mag-workout. Wow! Ko never ka na-workout. Coming from you, Sir Ed. Coming from you. Oy, Grabe, nag-flex pa congratulations talaga. sa Frontline Ay, Pilipinas, yes. One News, One PH, at kay Ate Yeng. At Yes. Cheryl ko, si Ninang pala. Ninang namin. Sa kasal. Naninang Yes. ka rin namin, di ba? Pero nagbabalahuraan tayo dalawa. Oy, congratulations. Pwede ba yung word? Oo, nagbalahura. Okay lang. Basta siya ang sabi na. Okay, yapo 45 minuto pag-iman sa headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa balitaan sa public service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Ligaw, walang iwanan sa Frontline Tonight.